Sa ibang balita naman, tiniyak ng gobyerno na naganganda sila sakaling kailangang lumikas ng libo-libong OFW sa Saudi Arabia at Iran. Muli kasing tumaas ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at dahil dito nag-aalala ang ilang OFW. Ibandila mo, Jasmine Romero. Ito ngayon ang isa sa tinututukan ng gobyerno, ang mga nangyayari sa Saudi Arabia at Iran. 800,000 ang mga OFW sa Saudi at 4,000 naman sa Iran, kaya malaki ang interes ng Pilipinas dito. And so far, wala namang indications na ang safety and well-being ng ating mga OFWs there are at risk. Embassies natin sa Riyadh and Tehran ay ready na tumulong. Nitong nakaraang linggo, naggalit ang Saudi nang atakihin ang kanilang embahada sa Tehran, Iran matapos bitayin ang kanilang Shia cleric dahil sa terorismo. Noon pa man, malalim na ang hidwaan ng dalawang bansa dahil kontrolado sila ng magkaribal na sangay ng Islam. At ngayon, pinutol na rin ng Bahrain ang diplomatic ties nila sa Iran. Babawasan din ng UAE ang mga ipapadalang diplomat sa Iran. Tinanggal naman ng Sudan ang Iranian ambassador sa kanilang bansa. Kalmado sa ngayon ang mga OFW sa Saudi pero aminadong kinakabahan. Maaaring marami na namang OFW ang maipit sa gera katulad ng mga nakaraang Gulf War. Pero kami po ay nagdadasal na sana na wala namang mangyaring matindi at madumaan pa sa diplomasya. Ang inaalala natin dito yung mga undocumented OFWs na siyang mahihirapan at hindi talaga kaagad makalalabas. Tiniyak naman ng Malacanang na mapaghahandaan nila ito. Sapat yung resources natin para makatugon sa anumang emergency. Pero diplomasya pa rin ang gustong ipairal ng marami. Ang United Nations nanawagan na mag-usap na ang mga kinatawan ng Saudi at Iran na ipag-ayos ang dalawang bansa. Nag-volunteer naman ang Pakistan na ipag-ayos ang dalawang bansa. Sa kabila nito, wala pa namang dapat ipag-alala sa presyo ng krudo. Hindi naman namin nakikitang tataas na mag-spike siya kasi sobra-sobra yung supply ng produkto. Mura pa rin yung presyo sa international market. Sakaling kumantong ito sa gyera, kampante naman ng gobyerno na mapapauwi ang mga OFW sa Saudi Arabia at Iran. Nagawa na raw kasi natin ito nang sumiklab ang gulo sa Libya, Iraq, Syria at Yemen sa mga nakalipas na taon. Jasmine Romero, ABS-CBN News.